isa sa first level po ng ating pong Pastora Sheila Valentino. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Claudine Dons. Rosies. Rosies. Ay, thank you, Ay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Maaari mo bang tingnan ang katabi mo? Sabi mo nga, mananagumpay ka. Amen. Ano po, at marami po ang, hindi naman sila natalo, pero alam naman natin kung gaano kahirap ang makarating sa lugar na ito. Pero pinili po ng bawat isa, bagamat balita ko sa tollway, nagme-message yung mga managers namin na may mga aksidente na po sa tollway, gawa daw ng mga naglalaglagang sanga, ano po, ay pinili pa rin po ng bawat isa na makarating sa lugar na ito kahit saan pa po tayo nanggaling. Ano po, kaya po, tagumpay po tayong lahat. Ano po, at ngayon pong gabi, una po sa lahat, i-acknowledge po muna natin yung presence ng ating pastora at pastor. Nandito po sila. Ano ka ba birthday lang ni pastor? Ano po, nakasama po natin ngayon sa home church. Ayan. Nandiyan po sila. Para po sa inyong kaalaman. Ayaw po, at magandang gabi po, pastor at pastor. At ngayong pong gabi tayo po muna yung mukha, tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Lord God, na kaligtasan sa buhay ng bawat isa, Lord. Alam mo, Panginoon, na pinagdaanan namin sa buong maghapon, Panginoon. Alam mo mga naging laban namin sa mga nagdaang araw, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, upang tumanggap ng iyong salita ngayong gabing ito. At patuloy na patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu, Lord. Iniimbitahan namin, Panginoon, at sinasama yung Espiritu, Lord God, na pumasok at sumama sa amin sa lugar na ito, Diyos, upang, Panginoon, tanggapin namin ang iyong salita at lumabas kami taglay ang iyong proteksyon, biyaya, at pagtatagumpay, Panginoon. Salamat po sa iyong lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Ayan po. Sa lahat po, yung mga, kilala nyo naman ako, pero magpapakalala pa rin po ako. Ako po si Ate Clau. O, mas kilala pong ganda na. si Ate Claudine, yes. Ano po, at magandang gabi din po sa ating mga nasa online. Nakakaba pa rin talaga dito sa unahan. Ano po. At ngayon pong gabing ito, bibilisan ko na, tatapusin agad. Ano kasi, syempre masama ang panahon para po tayo ay makauwi ng maaga. Pero, may share po ako sa inyo, one of the women in the Bible, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, at ang pangalan niya po ay si Hagar. Siya po ay slave ni Sarah, na asawa po ni Abraham. At maaari niyo po ba akong samahan sa Genesis chapter 16? Kung inaano ko po ang bawat isa kung may Bible po tayo, as the part of our worship values na tayo po ay dapat nagdadala ng ating treebies. Ano po ba yung treebies? Bible, book note, and ball pen. So ano man po yung Bible na meron tayo, physical Bible, Bible app, samahan niyo po ako na basahin ang Genesis 16, sa ano man po translation na meron tayo para po sabay-sabay po nating ma-encounter ang Lord at ang kanyang salita sa oras na ito, sa mga Bible na ginagamit po natin. Magkaroon po tayo ng ating kanya-kanyang encounter sa word ng Lord. Pero babasahin ko din po, sabayan niyo po ako. Sabi po dito, verse 1, si Sarai, na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarai kay Abram, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae, baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Verse 3, pumayag si Abraham at sinabi sa kanyang asawa, kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abram para maging asawa nito. Nangyari ito patapos manirahan si Abram sa Kanaan ng 10 taon. Verse 4, nang mabuntis nga si Hagar, nang malaman ni Hagar na buntis siya, nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo at ikaw ang dapat sumaway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Verse 6, sumagot si Abram, kung ganoon, ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo at bahala ka kung anong gusto mong gawin sa kanya. Simula noon, hindi na naging magandang pakikitungo ni Sarai kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Verse 7, nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daan papuntang Shur. Verse 8, tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka ba
nanggaling at saan ka pupunta? Sumagot siya, lumayas po ako sa amo kong si Sarai. Sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Pagkatapos, sinabi pa ng anghel, pararamihin ko ang lahi mo na sa dami nila hindi mabibilang. Verse 11, sa sinabi pa nga ng anghel sa Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ishmael. Dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagkatawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asong gubat, kakalabanin niya ang lahat at ang lahat ay lalaban sa kanya. Kahit ang kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Verse 13, tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon at nakipag-usap sa kanya dahil sinabi niya, tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? Ito ang bukal na naroon sa gitna ng Kadesh Bered na tinawag ding Bir Lahai Roi. Bumalik si Hagar kay Sarai at dumating ang panahon ng panganganak niya. Nanganak siya ng isang lalaki, pinangalanan ni Abram ang bata na Ishmael. Nasa 86 na taong gulang na si Abram nang ipanganak si Ishmael. Ang Lord po ang maparangalan sa pagkabasa ng kanyang salita. Ano po, ang topic po natin ngayong gabing ito ay pinamagatan kong El Rohi. Ano po, sa Greek, sa Hebrews, ang pronunciation po nito is El Rohi. Sa English po ay El Roy. Ang ibig sabihin po ay the God who sees me. Amen. Ano po, at sa kwento po na ating binasa kanina, ano man po yung naging revelation ng Lord sa inyo habang binabasa po natin ito sa kanya-kanya nating Bible or Bible app. Ako habang binabasa ko, I was thinking, ano kaya yung pakiramdam ni Hagar? Yung isa kang alipin, tapos, iniisip ko, paano kaya kung meron siyang taong minamahal? Kunyari, may boyfriend si Hagar, o may nagugustuhan siya. Tapos sasabihin sa kanya bigla ni Sarai na, baka aasawahin ka ng asawa ko. Parang, kung ikaw kayo teka lang, parang, di ba? Pero dahil alipin siya, wala siyang magagawa. Tama? Ang isang alipin ng panahon na iyon, ano man ang sabihin sa'yo, yun ang gagawin mo, yun na yung buhay mo, wala kang sarili mong desisyon. Pero sabi ko, paano na lang kaya nga kung may mahal siyang iba, tapos sasabihin sa kanya, ay hindi, at ikaw'y magpapakasal dun sa, ipapaasawa kita dun sa amo mo. Parang hirap, kasi di ba, kung isipin mo, kung yung amo mo, tinuturing mo ng parang tatay, tapos biglang papaasawa sa'yo. Parang malupit. Tapos ang nakakalungkot pa doon, pagkatapos niyang sundin si Sarai, ang ginawa pa sa kanya, pinagmalupitan pa siya. Maraming beses na sinabi doon na pinagmalupitan siya, na habang buntis na siya, nagdadalang taon na siya ay umalis. At ang sabi pa nga ng mga ibang Bible scholar, nung panahon na yun, alam naman ni Hagar na siya ay mapapahamak. Kasi po pag sinabing ilang, meron doon, maaaring mababangis na hayop, wala kang kakainin sa lugar na yun, desyerto yun eh. Pero pinili pa rin ni Hagar ang umalis. Sabi sa Genesis 16 verse 6b, then Sarai was hard on Hagar and Hagar ran away. Alam niyo po, umalis si Hagar sa tirahan nila dahilan nga po sa pagmamalupit na ginawa sa kanya ni Sarah. Sabi ko, gano'n kaya katindi ang pinagdaanan pagmamalupit na ginawa sa kanya ni Sarah para humantong siya sa sitwasyon na aalis siya kahit alam niya ang pupuntahan niya ay siguradong kamatayan din. Kaya nga po sabi ko, habang pinaaral ko to, iniisip ko, siguro sobrang naging malupit si Sarah that time. Kasi kung isipin natin, Sarah and Abraham was the mother and father of nations, di ba? Maganda. Pero may istorya pa palang ganito. Na may moment na bilang tao din sila, nagkakamali din, nagkakasala din, kahit yung mga father of all nations natin. Pero nakita ko doon na, na lang kaya yung pantitrip na ginawa o pagmamahal. Kasi tayo mga babae, malakas din tayo mag-trip minsan, saka magmaldita di ba? Pero sabi ko, ganito katindi yung pinagdaanan niya. At ang sabi pa po dito, wait lang po. Ayan. At sa buhay natin minsan, dumadating tayo sa moment na meron tayong escaping plan or running away kapag pakiramdam natin hindi na tayo tinatrato ng tama. Tama po. Minsan, di ba, dumadating sa punto ng buhay natin, sino naka-experience dito na maglaya sa bahay nila.
Ako na-experience ko, 4 months ako tumira dito. hindi naman sobrang lupit ng magulang ko, pero dumating ako sa punto, teka lang, 26 na ako, ganito po mga magulang ko. Ano po? Pero, di ba, naka-experience maglayas, di ba? Kasi ang pakaramdam mo, sobrang higpit ng magulang mo, or di ko alam kung anong pinangyarihan kasi iba't iba tayo ng kwento ng buhay eh. Na wala ka ng choice kundi umalis ka, ito na lang yung shelter o tirahan na meron ka. Ano, may iba sa atin nag-drop out ng school. I don't know kung anong pinagdaanan, maaaring napagtripa, nabully sa school, o kung ano-anong pinagagawa sa school. Kaya dumating sa punto na iiwan mo ang pag-aaral mo, na alam mo ito magpapaganda ng buhay mo, just to stay. Ano po, merong iba nag-resign, di ba? Mayroon dito, kare-resign lang. Ano po, ano yung, dadating ka sa punto na kahit alam mong ito yung pangangailangan mo, but you will decide to resign. Iiwan mo ang isang bagay, ano po. At marami sa atin naka-experience ng backsliding. Ano, kahit ang lakas-lakas mo, dadating ka rin sa punto manghihina ka, isang araw hindi mo alam yung katabi mo kung hanggang Christmas party ba nandito pa? Kasi yung iba hanggang anniversary lang eh. Kung aabot pa ba ng Christmas party, ano po. Yung iba, bigla na lang nagla-left the group. Ano, hindi na lang nagpakita, hindi na lang nagparamdam. Pero alam natin na hindi madali ang umalis. Ano po. At hindi ganoon kadali na alam mong iiwan mo ang lahat para mag-decide ka na gawin ito. Ganun din si Hagar eh. Alam mo, siguradong kahapahama ka ng pupuntahan niya. Kasi nung nag-decide siya umalis, ilang ang pupuntahan mo, maaring mapagtripan siya sa daan. Di ba, alam naman nga natin noon, pag pumupunta ang mga anghel ng Diyos sa mga bahay, gustong gahasain ng mga tao noon, paano pag dun sa nadadaanan ka lang? Paano kung makasalubong sila ng leon, gaya ng mga ibang propeta, di ba? Hindi mo alam ang dadaanan mo, pero ginawa pa rin niya. Bakit? Ganon siya kadesperado. And we don't know how much pain ang pinagdaanan ng taong ito at kung bakit siya humantong sa ganong desisyon. Maaring sa buhay natin, nangyayari sa buhay natin, kaya dumadating ka sa point na parang gusto mo na lang mag-give up kasi maaring hindi ka paborito ng magulang mo. Ano po, maaring hindi kayo magkakasundo ng kapatid mo, pinag-iinitan ka ng boss mo, nalulugi na yung negosyo mo, ang dami mo ng utang, kasasahod mo pa lang, dumaan lang, pagkatapos wala na ulit. Ano po, kahit anong pagbabagong gawin mo, ang nakikita pa rin sa'yo, yung pagkakamali mo. And you feel like everything is unfair. Ano po, at ang gusto mo na lang gawin ay mag-run away o tumakbo. Because ang pakiramdam mo, I feel unfairly treated. Ano mo, alam niyo po sa trabaho, halos minsan ibigay mo na ang lahat, ginawa mo na lahat, tapos i-endo ka lang. Ano, experience ko. sa bahay, bumigay ka na ng bumigay, wala ka pa din daw na itutulong. Ano po, pare-pareho lang naman kayo ng ginagawa, pero mas malaki pa yung sahod ng katabi mo. Ano po, sa dami mo nang nagawang tama, mali lang yung naaalala sa'yo. Di ba po? At same as Hagar, alam po natin, sometimes, nasa wilderness period tayo, pero pinipili natin nandoon tayo kasi parang pakiramdam natin, ito yung mas safe na lugar. Ano po? At pakiramdam mo, sobrang desperado mo na, kaya gusto mo na lamang umalis. Ano po? At marami sa atin, sabi nga po dito, how many times you have this, that happened to your life na gusto mo na lang i-give up ang isang bagay o gusto mo na lang i-give up yung isang pag-asa na meron ka. And when end up, the best option is just to quit, give up, and run away. Kaya po ang topic natin ngayong gabi is El Rohi. Nakikita po ito ng Diyos. Maaring hindi nakita ng katabi mo, pinagdaanan mo, yung pain mo, pero alam niyo po, El Rohi. The God who sees. At ano po ba yung how God sees us? Number 1 is, God sees our obedience to Him. Sabi po sa Genesis 16:9, the angel of the Lord said to her, go home to your mistress and obey her. Ano po, nung pakaramdam mo, kung na-experience yun na po yung naglayas ka, tapos bumalik ka din. Trip nito. Naglayas-layas, tapos babalik din. Pag-uwi na nga, naglayas-layas ka pa, tapos uuwi ka rin naman pala, pag gutom ka na. Diba? Pero yung moment kasi niya, yung parang nag-moment ka na eh. Kasi may kwento doon na nasa may balon na lang siya, nag-iiyak na siya. Tapos sabi sa kanya ng angel, bumalik ka. At sumunod ka ulit. Di ba parang napakahirap na, kaya mo nga nilayasan, kaya ka nga nag-resign. Kasi ayaw mo na nga nung boss mo, ayaw mo na nga nung mga katrabaho mo, ayaw mo na nung atmosphere ng ginagawa niyo, tapos babalik ka ba? May pagbalik ka ba? Ano po? Pagkatapos ng nangyari kay Hagar, kung ikaw, babalik ka pa ba? Di ba? Baka iisipin mo, baka mas malala pa yung gawin ni Sarai sa kanya. Pero alam niyo po, Hagar listened and came back to Sarah. And naging alipin siyang muli.
Madalas ko pong naririnig yung madaling umalis, pero mahirap bumalik. Ano po? Because we fight for your own judgment. Ano, ang hirap na lagi mong ilalagay sa isip mo, ano kayo sasabihin nila pag umalis ako? O kaya naman, ano kayo mangyayari pag umalis ako? Ano po? And you might think na, anong gagawin ko pag bumalik ako? O ano nang mangyayari? Ano nang mangyayari sa akin? Ano po? At ako'y naniniwala na it's a matter of courage to come back. Ano, si Hagar, nung bumalik siya, lulutukin mo lahat eh. Ano, nang sasabihin, nang maririnig mo, nang gagawin sa'yo. Kasi nga, it's a matter of courage to still continue and come back. Ano po? Kasi alam po natin, kahit tayo, kung dumadating ka sa moment, hindi ka man umalis dito, pero may moment ka na parang, nandito ka nga, pero wala ka naman. Parang ka lang palutang-lutang, ano, hindi ka naman nag-exist. Pero alam niyo po, bumabalik ka kasi alam mo, you came back for Jesus, not for people. Hagar came back to Sarah, not because she wanted to, but God says so. Ano po? Sinunod niya ang Panginoon kasi sinunod niya yung anghel kasi alam niya ito yung sinabi ng Diyos sa kanya. At bumalik siya. Ano po? Sabi doon, Hagar can say sa Lord na, Lord, nakikita mo naman yung pinagagawa sa akin, babae yun, maldita yun eh. pero bakit? Bakit? Anak mo rin naman ako. Anak mo rin naman, pero bakit Sarah ka lang mabait? Diba? Pero hindi eh. Alam niyo pang ginawa ni Hagar, he obeyed and believed that God will fulfill His promise. Yun po yun sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya po sabi sa Genesis 16:10-11, sabi dito, the angel of the Lord also said, I will give you so many descendants that they cannot count it. The angel also said to her, you are now pregnant and you will have a son. You will name him Ishmael because the Lord has heard your cries. Kaya po yung number 2 point po natin is God sees our tears. Kung naririnig po ng Lord ang ating pag-iyak, alam niyo po, nakikita rin po ng Panginoon kapag umiiyak tayo. Amen. Ano po, maaring ang tapang-tapang mo, maaring stroke personality ka, o hindi sabi nga, naalala ko sabi ni Pastor Andy Mario, hindi halata kung kung sinusubo ka at hindi, kasi isa lang yung reaction mo. Maaring ganun ka, pero alam niyo po ba that God sees every tear? Kita ng Lord yung pagod mo, yung effort mo, kahit pa hindi po nakikita at na-appreciate ng iba. Alam ng Lord kapag nasasaktan ka, napapahiya ka, kapag malungkot ka, at pakiramdam mo mag-isa ka. And as well as Hagar, baka nga po minsan, nagmamaktol na tayo eh. O nagkaya niya, nagmamaktol siya, Lord, bakit alipin ako? Gaganon-ganunin lang ako ng Sarah na yun. Diba? Pero madaling tiisin eh, kapag sarili mo. Pero paano kapag anak mo? Kasi sabi doon, diba, nung nakita ni Sarah, sabi dito, sa Genesis 21, verse 21, 16 po yan. 16, sabi dito, 16, 17. Tama, 21 nga po, sorry. Then she sat down along the way off because she could not bear to watch him die. And she cried bitterly. When God heard the boy crying, the angel of God called out to Hagar from heaven and said, Hagar, why are you worried? Don't be afraid. I have heard your son crying. Alam niyo po, madaling tiisin eh pag ikaw lang. Pero paano pagka yung anak mo na? Alam niyo po, sabi nga doon, narinig ng Panginoon ng pag-iyak ng anak ni Hagar. Kasi sabi doon, then she sat down along way of, ang sabi, isa ibang translation, umalis siya, lumayo siya saglit. Kasi nga, hindi niya matiis na umiiyak ang kanyang anak. Ano po? Alam niyo po, every tear na meron pa tayo, nakikita po ito ng Panginoon. Sabi nga sa kanta, pag hindi ka nakakantahin, natutulog ba ang Diyos? Di ba? Hindi na, baka lumakas pa. Gusto niyo ba? Di ba? Hindi ba nakikita ng Lord yung pinagdadaanan mo? Hindi ba nakikita ng Panginoon ang sitwasyon mo? Ano po? At gaya ni Hagar, maaari, we weep bitterly sa Panginoon. At may moment ka na, wala ka na lang magawa kundi you just want a good cry. Parang gusto mo lang iiyak lahat sa Panginoon. And you're maybe asking, Lord, bakit ganito yung sitwasyon ko? Bakit parang hirap-hirap na lang palagi? Alam niyo po, every tear that we shed, sabi nga mayroong verse sa Bible that the Lord kept every tear in the battle. At kita ng Panginoon lahat ng pag-iyak natin. And kapatid, ngayong gabing ito, I want you to remember that God sees your tear. Sabi po sa Isaiah 30 verse 19, you people who live in Mount Zion, in Jerusalem, will not cry anymore. The Lord will hear you. The Lord will hear your crying and He will comfort you. The Lord will hear you and He will heal you. Ano po? Alam niyo po,
ang Lord, naririnig niya po ang bawat pag-iyak natin. At lagi pong handa ang Panginoon i-comfort tayo sa lahat ng sitwasyon. Maaaring ito isang topic ng kaibigan, isang message ng isang taong nalalapitan mo, or kaya naman, bati ng mga kasama mo dito, na makakapagpalubag ng loob mo kasi ito yung way ng Lord to comfort us. Minsan nga yung lalabas ka lang, umuulan, pero paglabas mo hindi na ulan, di ba? Parang mapapathank you, Lord. Alam mo pinagagaan ng Lord ang sitwasyon mo. Sabi nga po sa 2 Kings 20 verse 5, I have heard your prayers, I have seen your tears, and I will heal you. Paulit-ulit na sinasabi ng Lord na kapag nakikita niya na umiiyak ka, gusto ng Panginoon pagalingin yung puso mo. Gusto ng Lord na paramdam sa'yo na kaya niyang ayusin anuman po yung mga bagay na iniiyak natin sa Kanya. Pangatlo at panghuli, God sees the great future ahead of you. Sabi po, alam niyo po, ang mga trivia lang po, ang mga Midianites po pala ay blood related to Ishmaelites. Ibig sabihin, traditionally, kilala po ang mga Midianites bilang mga Ishmaelites din. So sila ay blood relation or iisa po yung pinagalingan sa kanila. Mas kilala ang mga Midianita na Ishmaelita. At kung maaalala po natin, as we can see, sa buhay po ni Joseph, sino po nakakakilala kay Joseph the Dreamer? Siya po ay anak ni Jacob, descendants of Abraham. Siya yung nag-save sa nation of Israel from 7 years of famine. But bago mangyari ang heroic deeds na ito, alam niyo po ba na si Joseph ay itinapon sa well? At sino ba yung nakapulot sa kanila? Ang mga Midianita or mga Ishmaelites. Sabi po sa Genesis 37 verse 28, so when the Midianites merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him to the 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. Sabi din po sa 37 verse 36, meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of the Pharaoh's officials, the captain of the guard. So makita po natin, noon pa lang napakita na nung panahon ni Abraham, sa mga anak niya, one of 12 niyang anak, konyo din. Mayroon akong story. I have kwento. Mali pala. Hindi talaga pwede. Di bagay. Pakikita natin doon na pinrepare na pala ng Lord yung para sa nations na nanggaling sa angkan ni Hagar, sa pamamagitan ni Ishmael. At gagamitin pala yung angkan o yung nation ni Ishmael para mapangyari yung susunod na generation. Kasi kung iisipin, paano kaya kung hindi nailigtas sa well or sa, balon? Palagi na sa balon Sa balon, si Joseph, hindi maliligtas ang bansang Israel sa kagutuman at hindi sila maililigtas. Maaaring may gagamitin pa rin ng Panginoon, pero iba nung panahon na nailigtas si Joseph kasi doon na nagsimula na siya samahan at tulungan ng Panginoon. Makikita po natin doon, minsan, sa pagliligtas kay Joseph, tiyak na kamatayan po ang dulot nito at talagang salot. Pero yun po pala yung magiging great plan ng Lord para panatilihin yung descendants ni Abraham sa pagdating po ni Jesus Christ. What if hindi yun nangyari? Diba? Malaki po talaga ito. Parang hindi maganda yung naging storyline. Pero nakikita natin, hindi man pala nagiging maganda yung sitwasyon mo ngayon. Pero naka-align pala yun sa great plan ng Lord kasi gagamitin ka, magiging daan ang generation mo para mapangyari yung susunod na generation. Maaring ngayon, we sometimes feel na, bakit ganito kahirap mag-disciple? Bakit ganito kahirap maging isang leader? Ganito kahirap maging isang King Gen, couples, or isang kabataan? Couples, kabataan. Maiisip natin, why ako yung dumaan sa ganitong path? Pero makikita po natin na minsan pala nagiging daan ang buhay natin for the generation that awaits for us. Tayo ngayon, ako isa sa mga nauna dito, natutuwa kaming makita, even nung nag-youth, natutuwa akong makita, hindi lang dahil punong-puno ang church nung Sunday. Sabi ko, natutuwa akong makita na may new generation na talaga na susunod na gumagawa ng mga dati namin ginagawa. Sabi ko sa president ng youth ng Lipa, sabi ko sa kanya, dati tayo ang laban na nagtatatalo dyan, no?
Pero ngayon, may iba ng mga generation na sumusulpot. Ano po, maaring ang mga first level noon, niliglig din kami. Grabe yung pinagdaanan namin hanggang ngayon nga Ano po, pero makikita namin na sa pagtsatsaga at papanatili ng leaders na meron kami, si Pastor at Pastora sa amin, yung next generation ang nagiging bunga nito. Sabi ko nga, buti pa nga, maganda at ma-bless ang generation na ito kasi may system na matibay ang ating simbahan kung paano po magiging isang leader. Kasi nung panahon namin, hindi pa solid ang sistema. Hindi maintindihan kung yung 5 worship ba o 10 ba. Yung 10 follow-up, naging 5, nag-iba na. Ang dami na hanggang ngayon, nagmamaster ulit kami ng mga lessons. Kasi habang generate siya, pinapasa po sa inyo. Nakikita namin na bless ang generation na ito. Ano po, laging kinikwento namin sa inyo na naghahati-hati kami sa hotdog, sa kung paano nagsimula ang simbahan na ito. At tinatanggap ito ng generation na ito. Alam niyo po, maraming luha at mga mahihirap na moment ng pagsunod para marating po natin yung great plan ng Lord. Ano po, una na doon, syempre, sina Pastor and Pastoras, bago pa kami. Ano po, sabi ko nga doon, natutuwa akong makita na habang tumatagal ng panahon, yung kung paano ang Lord binila sila Pastor. Kasi nagkakwentuhan na message kami nung birthday ni Pastor, ano daw yung message namin. Memorable moment. Ang mga kwento namin halos lahat sa sakyan. Nagsimula sa motor, tapos nagtama raw, tapos nag-ride, tapos ngayon si Innova. Sabi ko, nakita ko lang yung progression ng Lord. Kasi there's naka-prepare na magandang generation pala para sa mga nagpagal nung una. Kasi kung maalala ko noon, motor lang kami. Tapos pag umulan ka, balak. Tapos mahuhuli pa, tatalo na lang ako, parang gano'n. Tapos nagkaroon ng tama raw, yung kita na nga daw ang ilalim. Tapos si Red na tumitigil. Tapos ngayon si Innova na. Nakita ko lang doon na habang sumusunod ka, nakikita ko rin kung paano pinagpapala sina Pastor ng Panginoon. Ano po? So ngayon nagpapatayo na sila ng sarili nila pong bahay. So nakikita po natin, hindi natin alam how they cried, how they prayed, how they obeyed. Ano yung mga iniwan nila? Same as your leaders at ang bawat isa, just to obey, follow, and mag-continue po yung gawain natin dito hanggang sa tayo po ay mag-expand. Gayong hanggang may mga moment na parang gusto mo na lang tumigil. Alam niyo may moment pa, trivia. Si Pastor yung namayat talaga siya. Sobrang payat niya. Sobrang stress niya sa amin lahat. Kasi yun yung moment na halos marami sa amin ang pasaway talaga. Siyempre, isa na rin ako doon. Pero hindi naman ako nagwalwal. Huwag kang umilig sa akin dyan. At talagang nakita, hindi mo alam kung ano yung mga pains na pinangyarihan nila. Pero, hindi mo alam never sila nagsabi sa amin na gusto nilang umaya, gusto nilang mag-give up, gusto nila kaming iwan. Pero may mga moment alam namin gusto na kami pagtatadya, pero hindi nila ginagawa sa amin. Kahit sobrang pong pasaway na namin. Pero alam niyo po, that's the generation that's prepared for us. At tayo po, yung generation, kayo, lalo na yung mga youth, kayo yung generation na magmamana at magpapatuloy po nito. Kaya nga po, sometimes we're in pain, pero ito pala ay proseso ng Panginoon para makita yung great plan ng Lord. Alam niyo po, hindi lamang po dito, ako po naniniwala mga kapatid, that tonight, gusto ko pong sabihin sa inyo that God sees you. And He has a great plan for your pain. Maaring may pain tayo, iba't iba man tayo ng pain na meron ngayon, pero kapatid, huwag mong takbuhan. Huwag kang mag-skip sa proseso. Huwag mo rin skip ang process of healing and restoration because God is the author of our story. And He knows the plot twist of it. And the most beautiful story, ang Lord po yung author po nito. Anong malay po natin gaya ni Hagar? Yung pain mo today will be the salvation of your next generation. Ito yung salvation ng pamilya mo, ng network na meron ka. Hindi mo nakikita ngayon pero sa'yo pala magmumula ang daang inihanda ng Panginoon. Ngayong gabing ito po, sa ating pong conclusion, sa Psalms 139, verse 1 to 14, maaari po ba tayong lahat ay tumayo? At sa iyong pagtayo, maaari ka bang pumikit? At pakinggan lamang po natin yung verse na ito. Hallelujah. Sabi po sa Psalms 139, Panginoon, sinisiyasat niyo ako
at kilalang kilala. Nalalaman niyo kung ako ay nakaupo o nakatayo, kahit na kayo ay nasa malayo, nalalaman niyo ang lahat ng aking iniisip. Nakikita niyo ako habang ako ay nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman ninyo. Panginoon, hindi pa man ako nagsasalita ay alam niyo na ang aking sasabihin. Lagi ko kayong kasama at kinakalingan niyo ako sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. Ang pagkakilala niyo sa akin ay tunay na kahanga-hanga, hindi ko kayang unawain. Paano ba ako makakaiwas sa iyong espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng patay, nandun din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako inyong patnubayan at tulungan. Maaring mapag-uusapan ko ang dilim na itago ako, ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang kahit sa kadiliman, ay hindi madilim sa inyo, Panginoon. At ang gabi ay parang araw, dahil sa inyo, pareho lang ang dilim at ang liwanag. Kilala niyo ako, dahil kayong lumikha sa akin. Kayo humugi sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkalikha niyo sa akin. Nalalaman ko ang inyong mga gawa, tunay na kahanga-hanga. Nakikita niyo ang aking buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita niyo ako, hindi pa man ako sinisilang. Ang tinakda ng araw ko'y nabubuhay at nakasulat sa aklat niyo bago pa man mangyari. O Diyos, hindi ko lubos maintindihan ang iniisip niyo. Ito ay tunay na napakarami. Kung bibilangin ko ito, mas marami pa kasi sa buhangin. Sa aking paggising, ako'y nasa inyo pa rin. O Diyos, patayin niyo sana ang masasama. Lumayo sana sa akin ang mga mamamatay tao. Verse 23, O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking iniisip. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, ang gusto pong gawin ng Panginoon sa atin, sabi po sa ating application, Genesis 16 verse 13, She gave his name to the Lord who spoke to her, You are the God who sees me, for she said, I have now seen the one who sees me. Repeat, God sees you. But the challenge is, how God sees us. Paano ka ba nakikita ng Panginoon? How God sees your obedience to Him. Paano mo pinagkakatiwala ang iyong bawat mga pighati sa Panginoon at paano mo pinagkakatiwala sa Kanya ang anumang iyong nakahandang future na para sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Ngayon gabi kita, mahal, malaya ka po kausapin ng Panginoon. Kita naman ng Lord kung anong pinagdadaanan mo. Alam naman niya kung ayaw mo na, pagod ka na, pasuko ka na. Pag gusto ng Lord malaman mo, nakikita niya. Alam niya ito. At ang gusto ng Lord, maintindihan po natin ngayong gabing ito, your pain today is a stepping stone for the great future that awaits for you. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, God. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa proteksyon na kaloob mo sa amin. Lord, patuloy mo po kaming samahan, Panginoon. Lord, hindi ko po alam kung ano pong pinagdaraanan ng bawat isa. But Lord, Ikaw po ang tunay na nakakaalam. Sa mga isang hakbang na lang paayaw na, isang tapik na lang tutumba na, Panginoon. Isang salita na lang bibigay na. But Lord, ngayong gabi, we want to know, Panginoon, na nakikita mo po pala ito. At patuloy, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo, anumang pumpi na meron kami for us to foresee great things for the future that ahead of us, God. Lord, salamat po sa gabi ito. Ingatan mo po kami hanggang sa aming pag-uwi. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bansang Pilipinas, sa anumang pong bagyo na pinakaharap namin ngayon ng mga lugar na sa lanta, Panginoon. You hear the cries of your people, Lord, na nasa hindi magandang kalalagayan ngayon. But Lord, salamat sa iyong proteksyon sa buong Festgen family, Lord God. Maging ang mga kapatid namin, Panginoon, Lord God, kayo pong patuloy na mag-ingat sa bawat isa hanggang sa aming pag-uwi. Taglayin namin, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Lord. Salamat po sa iyong mga lahat ng papuri, salamat at pagsamba. In Jesus' name we pray.
Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.